Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers, and to realize how good they are. Please, give us the wisdom to see how true it is that a family that prays together stays together. Save the family. Pray the Rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Napakaganda ng ating araw ngayon at magkakasama na naman tayo dito sa ating palatuntunan. Sana nga ay may kasama ako. Ano ba ang kulturang Pinoy? Siyempre ito ay magalang, masayahin, magiliw. Ano ang pananampalatayang Kristiyano? Nagpapakasakit, taimtim, at malalim. Sapin-sapin ang impluwensyang nasasalamin sa makulay na kultura at kaugalian ng Pinoy. Pero isa lamang hindi maikakaila na nakakabit na sa Pinoy ang marubdob na pagmamahal at pananampalataya. Anuman ang pamamaraan, paano itong maihahabi sa mga likhang sulat? Yan ang ating pag-uusapan mamaya sa Church Alive. Kaya wag po kayong aalis at tawagin na ninyo ang buong pamilya upang mapagyaman natin ang inyong buhay, pananalangin at pananampalataya. Ilan lamang paalala at tayo magbabalik para sa mga kaganapan ng Simbahang Katolika sa loob at labas ng bansa. Kasama si Claudine Sialsita para sa Dateline FRC. I ask every family, please pray the Rosary. A family that prays together stays together. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Ang kapangyarihan ng mga titik at salitang naililimbag ay hindi matatawaran. Indeed, very powerful. Kaya naman di ba sabi, para daw ma-immortalize ang alaala ng isang tao at maging ang kanyang pagkatao ay kinakailangang magsulat at maglathala ng libro. Pero sa likod ng mga titik at salitang nakalimbag, nababaon din, nakabaon, hindi lamang ang isipin ng may akda, kundi ang kulturang kanyang kinagagalawan, yung panahon na kanyang pinagmulan, at syempre ang pananampalatayang kanyang kinagisnan. Subukan nating alamin kung ano ang nasa likod ng mga aklat ng isang inspirational writer at preacher, speaker, si Brother Bobby Kitain ng Ligaya ng Panginoon Community. So, magandang araw sa iyo, Bobby. Magandang araw, Father Eric. At masaya ako, nandito ka uli. Yeah, masaya rin po ako. Sa aming show, na muli tayong nagkita. Yes, opo. So, ikaw ba, Bobby, siyempre nagsusulat ka. Kailan mo na-discover Actually po, na sumusulat ka pala? many years ago, hindi ko naisip na magsulat dahil I have you one. May ilang taong ka na ngayon? 41 po ako. So, you're 41. So, halos magkaedad kayo ng pinsan ko. Pero kailan, anong edad ka nagsimula magsulat?
yung talagang sulat na naipublish yung ginawa ko, 34 years old. 34 years old po. Pero mahilig ka na mag-journal writing nung araw? Dati po, at saka ano po ako abogado po kasi ako, so legal writing ang ginagawa ko. But so even, hindi talaga yung ganito? Hindi ganyan. Kaya only 7 years ago na nag-decide ako na subukan yung inspirational writing. What in our culture inspires you to write? Stories po. Stories are, Filipinos po kasi we love stories. I think we're storytellers sa barber shop, coffee shop. Ang yaman natin sa human interest. Uh-huh. Napakayaman. Ano? Mahilig tayo sa kwentong buhay. And most of my books are like that. And I think another thing po is na naisip ko is yung pagiging underdog natin. We love stories where people are able to overcome adversity in life at naging matagumpay. Yung mga books po na ginagawa ko is about people overcoming obstacles and becoming, living a victorious life. Talaga ng mga buhay Hindi po siya fictional. Hindi siya fictional. Hindi po siya fictional. Puro po siya mga kwentong buhay. Minsan kwento ko, minsan kwento ng ibang tao. Reality-based. Opo, reality-based po siya. Na may aral na para yung nagbabasa parang kinakausap siya nung libro na may apply niya sa buhay niya. Bobby, paano mo na-integrate ang iyong pagiging Pinoy sa iyong sinusulat? Kasi I think, you read foreign writers. Kaya alam mo pag German, tama, di ba? Alam mo pag Amerikano. Paano mo na ipapakita ang yung pagiging Pinoy? Yung kwento po natin na ilalagay, na pang-araw-araw na kwento So may kwento dyan tungkol sa jeepney, may kwento dyan tungkol sa... Alam mo, pagsakay mo sa jeep, ugaling Pilipino. Opo, meron lang tayong mga nakasulat dyan, God bless your trip. Di ba malaking... It's so innate in our culture. Yung pong ganon. So, kwentong buhay, kwento ng pamilya, yung closely knit culture natin. Maitanong ko lang, ito, kakaiba to. Ang Pinoy, pagka-Pinoy natin dyan, kakaiba yan sa ibang lahi. Iba talaga. Iba po yung pagiging Pinoy natin. Lalo na, even humor po Kasi when I write books, I make sure na may humor siyang kasama. Minsan yung humor natin, Pinoy lang nakaka-appreciate nun Kaya pag... hindi maintindihan. Hindi maintindihan ng iba. Ako nagtutulak ako, halimbawa, sa stage, hindi ganun katindi the thing Totoo po yan. Iba yung kultura natin, mas masayahin tayo. Mababaw lang tayo, may mga kwentong... And we love to play with words, no? Yung iba kasi more on situational. Ang galing kaya tayo noon. Magaling tayo sa ganyan. Totoo. And how much of your faith is shown in your works? Well, that's almost all of it po. Kasi madalas kasi ang kinikwento natin ng isang tao na kapag napagtagumpayan niya ang isang pagsubok, pero nagtatapos doon. Ako I make sure na nako-connect siya na napagtagumpayan ng tao hindi dahil magaling siya o matalino siya but kundi dahil meron siyang pananampalataya sa isang Diyos na nagmamahal sa kanya. Pakita natin nga yung mga naisulat mo. Iba mukha mo dyan. Ito po yung pinakauna kong naisulat. Ito po yung Life in the Spirit seminar na ginawa kong libro. Making the one that matters most. Ito? Para po siyang Life in the Spirit seminar na pag binasa mo. Pero hindi siya, parang module siya? Hindi po, inspirational. Okay. It's about life in the Spirit. Yes. Okay. Yung mga talks po, parang ginawa ko siyang, parang nagkikwento yung speaker doon sa nagbabasa. Kaya sa chapter 7, merong outpouring of the Holy Spirit dyan. Portion. So, ang galing, Kasi sabi ko... Atas ito, nandun din. Nandun po lahat yan. Then... So, choices naman yan. Alam mo, nag-evolve din pati itsura mo. That was my first book po, mga 7 years ago. Tapos, yung and iba. then, ito po, Be Not Afraid. Ito, naisulat mo. Be Not Afraid. Okay. Exhortations for Testing Times. For testing. Yan po mga kwento-kwento lang yan. Ng mga taong, including myself, na nahirapan. Pero sabi nga nila, pag may pinagdadaanan, either lumapit ka sa Diyos or magalit ka sa Diyos. The goal of the book is to push people closer to the Lord when they're going through tough times. Then pangatlo, in order. Ito po, the upward call naman. Para po sa kaalaman ninyo, ang ginagawa ni Bobby is, as much as possible, sa loob na isang taon, makapagsulat siya ng isang libro. Tama? Yes, opo.
Ito naman po is about dun sa mga active na po sa simbahan nagsiserve pero gusto pang magbigay. It doesn't follow naman na ito dahil sa Life in the Spirit Seminar, naka-root ito sa growth. Hindi naman po, pero ito, may choice ka rin na gagawin to be more radical for the Lord, to be more all out for God. Paul line yung cover. Di ba? And then, ito po yung pang-apat, this is a 7 Days to Glory. A week-long retreat for the wearied soul. Ayan po. 1 chapter a day po. Pag binasa nila 1 chapter a day, parang nag-7-day retreat sila. Okay, ito pong isa, dahil abogado po ako, meron akong sinulat na The Good Lawyer. Ay, bihira yan. Keeping your clients without losing your soul. Grabe ko nga, bihira The Good Lawyer. Pero ito po is an inspirational book for lawyers. For lawyers. On legal ethics. Ano? Nagustuhan ba nila? Naging ano na po yan. It's already a seminar that I give to lawyers today under the IBP. Mabuti yan, bulabog din minsan, no? Yung kanilang mga puso't kaluluwa. Ito naman po, last year po, during the Year of Faith. When faith is all you've got. Oo naman nga, no? Ganda reflection yun. Mga puro rin po kwento ng pananampalataya. Kundi dahil kung wala itong pananampalatayang ito, di ba? Ito po. Pamangyayari. At ito po yung latest ko this year, yung Breaking Through, How to Make Your Life Truly Significant. Wow! How to make it, yun. Ang galing. Parang kinapos ka na ng oras. Naubusan ako na sasabihin. Kamaliit kasi, handy rin siya. Breaking through. Di ba? That's actually rin po a seminar that I give. And I think, ito ay dalawa ang nasulat mo sa isang taon. Tama? Kaya may extra ganito. Yeah, 7th book. Hindi po. Ito hinabol ko towards the end of the year last year. Okay. Salamat naman sa mga binigay sa So, bibigyan ko po kayo. Yan yung mga sinusulat mo, di ba? And so, mahirap ba magsulat, Bobby? Sa akin po, grasya ng Panginoon nakakapagsulat ako tuwing nagbibigay po ako ng to kasi naisip ko, na-inspire sila pag nagsalita ako, pero pagkatapos, sayang walang bitbit, walang baon. Minsan ang hirap i-capture ng inspirasyon to write. Para sa akin kasi mas madali mag-talk kaysa to sit down and write what I've said. Ako naman minsan po siya i-release po sa akin. Ako kailangan ko ng secretary. Parang therapy. Kailangan ko ng secretary para i-ano niya. Sulat niya yung sinasabi niyo. Saka ako na lang i-edit. Minsan kasi therapy rin po sa akin pag nagsusulat ako. Nakaka-relax sa akin. Ang galing-galing naman. And so, ba't mo piniling maging, why did you choose public speaking and writing to inspire people as means to inspire people? Ang una, yung pagiging speaker. Opo. Calling din yun, Opo, it's a calling. Alam mo, bata ka pa, madakdak ka na? Dati po, pinilit ako ng nanay ko sumama sa singing contest. Pero dahil sintonado po ako, sabi niya, anak, mag-elocution ka na lang. Doon ko po na-discover na God has gifted me with a gift to speak in front of people. Sa school pa yan? Sa school pa po. Saan ka ba nag-aral? Ateneo de Davao po ako. So nung medyo nakilala ko po yung Diyos, sabi ko, baka pwede kong gamitin yung talent ko doon para mag-inspire. So ganun po yung nangyari. And writing? Writing is really just an offshoot of speaking. Kasi I said, pag nagsalita ako, na-inspire sila, pero wala silang baon-baon. Sana kahit pa paano may maiuwi sila. Bobby, do you think anyone can write? Well, una po, it's a gift. It's a gift. Given by the Lord, especially if it's inspirational writing. But you can pray for it. I prayed for it. I wanted to write because sabi ko nga pag nagsalita ako, sayang pag hindi ko na isulat at hindi nila mababalikan yung mga nakapanood. Pinagdasal ko po yun. And the Lord gave me that ability and the opportunity as well. Dapat talaga nasusulat mo Kasi ang dami-dami ko nang ginamit sa mga talks ko. Nadidinig ko na sa ibang speaker. Nagiging kanila na. Daming beses. Talaga po. Nagiging kanila kailangan maano mo Maisulat po. Maisulat mo, wala ka namang claim na, akin yung hindi pwede. Pinoy pa naman ayaw magko-quote. Parang galing sa kanya no? So, sana mas marami pa, Bobby.
na mga ganyan din, na mag-engage sa ganyang ministry din, into writing, you know, and of course, preaching. And alam nyo po, ang yaman ng simbahan ngayon is this, napakaraming mga effective na lay preachers. And mas marami pang magaling na lay preachers kaysa sa mga pare. Kaya dapat pagyamanin natin ito, pangalagaan. Meron yata kayong event, Bobby. Yes, Father Eric. Invite mo sila. Gusto ko pong imbitahan lahat po ng parishes, dioceses, Catholic Charismatic Communities on September 6 and 7 sa SMX Convention Center. Meron pong tinatawag na Harvest Conference. Annual ba yan? Annual po siya. It's a conference on evangelization, so marami pong different tracks and sessions. Yung plenary speakers po would be Professor Jake Yap of the Loyola School of Theology, Brother Bo Sanchez, and yours truly po. And then, marami pa pong tracks na iba't ibang speakers from other communities po ang magsasalita. Ayun. So, very exciting, and just visit our website at www.theharvestlnp.com and you can register there for only 1,000 pesos per head. And that's a 2-day inspiration-packed conference. Yan po ang magsisimula ng series of conferences, no? Sa Charismatic Renewal, di ba? Pagdating ng September yun, October, meron ding FTCC Leaders Conference, tapos KCON na sa November. That's right. So, sunod talaga, tapos Pasko na. So, yun, iaano natin yan. Ha? So, malayo pa naman po September, pero pag-ipunan nyo na, makadalo dapat kayo dun sa SMX, sa Harvest. Yun lang ang tawag, di ba? The Harvest Conference po. The Harvest Conference. Yes. Yan. So, mula po yan sa ligaya ng Panginoon, ng pinakamatandang charismatic community dito sa Pilipinas. So, thank you, Wabi. Maraming salamat po, Father. At ilang pong paalala bago tayo magpatuloy, huwag po kayong aalis. Ngayon, meron naman ay dumako tayo sa ating munting tampok na hago sa tunay na buhay at pananampalataya sa kwentong buhay ni Chi Bocobo. Magandang araw. Ako po si Ces Datu at kayo'y nanonood ng mga kwentong buhay dito lamang sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Noong nakarang linggo, nakilala natin si Ana Maria Care, isang doktor na may malalim na pananalig sa Diyos. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang cancer na dumapo sa kanyang katawan. Sundan natin ang mga pangyayari matapos ang kanyang breast cancer operation. Ilang bagay ang naganap noong araw ng operasyon ni Anne. Una, taimtim siyang nagdasal sa chapel ng ospital. Pangalawa, nakuha pang asikasuhin ni Anne ang isang pasyenteng nangangailangan daw ng kanyang tulong. Pangatlo, nahirapan ng husto ang mga doktor na umopera sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, napakabilis ng kanyang recovery. Sa kanyang mga galaw ay parang hindi raw ito sumailalim sa 5 oras na operasyon. I woke up at 7:30 at the recovery room. One of my colleagues was just visiting me, and the other anesthesiologist. I suddenly woke up, and then she was said, "Oh, you're already awake?" I said, "Yes. I feel cold. I feel cold. Do you feel any pain?"
I said, no, I just feel cold. So, okay, let's get a warmer. And then I said, can you please ask the nurse, where is she, to please send me to my room now, because I feel so hungry. So I said, I want to eat. Okay, there's food. I ate just like I did undergo 5.5 hours in the operating room. Makalipas ang ilang araw, balik sa trabaho si Anne kahit delikado pa ang kanyang kondisyon. I was discharged with a tube, with a promise that I will take care of it. You know, the tube is a drain. It's like this, with a balloon, negative pressure, so whatever blood is left will drain out. Until it dries up, they will not remove it. But praise the Lord, after 12th or 14th day, they removed my stitches and the drain. And you know, on June 14, I still had the drain. I operated on my niece, her second baby. Where did I get the strength? From the Lord. Kailangan pang sumailalim ni Anne sa chemotherapy para tuluyang mawala ang cancerous cells sa kanyang dibdib. Dahil dito, alam ni Anne na posibleng mapinsala pati good cells ng kanyang katawan. Isang misteryo ang naganap. Sa halip na magdulot ng pinsala sa kanyang katawan ng chemotherapy, ay kabaligtaran ang naganap. Every after chemo, I have all the laboratories there to document. My doctors is amazed, and even my friends, because the side effects of this very strong drug, the Taxotere or docetaxel, is mainly bone marrow suppression. So that means your WBC, hemoglobin, neutrophils, platelet will be going down, okay? And then liver toxicity. And the other one, the main, is also the nephrotoxicity. So I had a test every after chemo. But you know, it is amazing. I said, how did it happen? Then my doctor asked me, let's have it repeated. Okay, we'll have it repeated. Because it looks like it's not a picture of a cancer patient who had undergone chemotherapy. Buo ang paniniwala ni Anne na malaki ang nagawa ng pananampalataya at pagdarasal sa kanyang paggaling. My doctors are already getting confused. It is all normal. I didn't have to undergo transfusion. I didn't have the anemia. My WBC didn't even go down. And my kidney and liver function tests were all normal. Up to my 4th chemo, it even rose. It rose. And my doctor said, what is your secret? I said, secret? No. Kaya hindi ko sasabihin. No, but I said, okay, I will tell you now. Because there are some things that cannot be explained in medical books or in science. It is the divine providence. I told him, my secret is the Lord. Ito rin ang sinasabi ng ilang taong malapit sa kanyang puso. Kasama na rito ang mga naturuan niyang magdasal ng rosaryo. I'm amazed with Mary Ann because before she was not really a religious person. She had fun with her barcadas and she always wanted to be on the higher end of things, no? And all of a sudden, when she was sick, she had no one to turn to, not even a family. And so, I want her to continue with this mission of hers because I can see that she's surrendering herself totally to the work of God. Mabait siya, tapos talagang malapit siya sa Diyos. Tapos yung ginagawa namin, lagi po nagdadasal kami. Nung
bata ako, hindi ako marunong mag-grocery talaga. Dito lang talaga ako natuto. Tinanong niya sa akin kung marunong daw ako mag-grocery. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, tuturuan kita. Tapos nung siya sa akin na ako na daw mag-lead ng grocery. Tuturuan niya na lang daw ako. So natuto ako mag-grocery. Recently, Anne says she has been receiving messages from her deep prayers. She is being asked to share the power of prayer with others. Naging misyon kay Anne ang tumulong sa kapwa at mabigyan ng pag-asa ang mga kapuspalad, lalo na ang kanyang mga kababayan sa Bicol. Paano nga ba manalangin ang isang doktor na tulad ni Anne? Let's take a glimpse of how she maintains a personal relationship with God. I pray sincerely from my heart. And sometimes whatever comes, I don't know anymore. I can't even recall. But when I pray, especially for those people na nakakaawa, yung ginawa ko doon ng mga prayers in our dialect, I cannot remember the exact words ng mga malalalim, and my cousin had heard about it. And I cannot understand. I know that it is from the Lord. It is from Mama Mary, for God's love for all of us, and most especially when you do good for the impoverished, for those who are suffering, for those who are in deep distress. Hiningan namin ng mensahe si Anne para sa kapwa niya manggagamot. I just want them to remind them that in our profession, rich or poor, whoever comes to our clinic, we have to treat them. And secondly, be compassionate to the patients and be considerate. Tinanong din namin kung bakit di siya nakapag-asawa. I almost got married about 3 times. Yeah. And my mother was still alive. And the American Chinese even had to be converted. He converted to be a Christian, a Catholic. But my mother said, before her death, I don't think he's the guy for you. And then, meron pang nauna, pero ano lang yun, hindi naman talaga siguro para sa akin. The third one, I felt that he was not really the man for me. But now I realize, I am married. You know that? Yes. And you know who my mother-in-law is? Mama Mary. I'm married to the Lord. Praise the Lord. God bless you. I'll see you next week for another episode of Mga Kwentong Buhay. For the servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, I'm Ces Datu. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man,
paboritong tagakwento, ang kuyang kwentista at ang kanyang superhero ng simbahan. Narito na si Kuya Bernard para sa Once Upon a Saint. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw po sa kanila, mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. At syempre, kami ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! Woo! At kasama natin ang mga kabataan mula sa Nazareth School of National University, at tayo po ay naririto sa parokya na kung tawagin ay Loreto. Yay! Na ating matatagpuan sa Bustillo Street, Sampaloc, Manila. 400 years ang sabi nga nung ating unang nakakapanayam last week ni Father Prudencio. Pero ano kaya ang masasabi pa ng ilang mga kabataan kasama natin? Anak, ano masasabi mo? Ang aming parokya ay maraming magagaling na pare. Yes, of course. Ano pa masasabi ni ate? Ang aming parokya ay maganda. Ano po? Maganda. Maganda, kasing ganda ni Nene. Yes, ate. Malinis. Malinis. At yes, ate, ito pa, meron pa ba tayong nais na sabihin? Ate, ikaw naman. Malaki. Malaki. Pagkalaki-laki. Sana magawa po ninyo makapunta rito. At syempre, alamin din natin kung ano itong kanilang paaralan na kung tawagin ay Nazareth School of National University. Para magpaliwanag niya, narito si Sister Gloria Amparo, FI. Sister Gloria, magandang araw po sa kanila. Kumusta na po, Sister? Buti po, magandang araw din po. Sister, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makakasama natin ang mga mag-aaral ng inyong paaralan, Nazareth School. Before po, ang pangalan ng eskwelahan namin, Nazareth School, na pag-aari ng mga Ihas de Jesus, ng Ihas de Jesus Congregation. Yung FI, ano yung po? Yung FI po, opo. Na ibig sabihin Ihas de Jesus, Filye Jesu. Which means, ang ibig pong sabihin ay Daughters of Jesus or Ihas de Jesus. Ngayon po, yung National University at Nazareth School, nagsama sila, nag-merge, nag-join. Kaya yung pong pangarap ng aming foundress, na sabi niya ay, my joy is to have many young boys and girls come to our school to receive Christian education. So natupad po yun nung mag-merge ang Nazareth School with National University. Sister, gaano na po kayo karami dito at gaano na kayo katagal? More than 100 na po, mahigit. 100 plus po sa Philippines. Meron po kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron po kayo sa Cebu? Opo, meron din po kami. Tapos yung congregation po namin, international din, meron kaming mga eskwelahan sa iba't ibang bansa. 18 bansa po yun. Tapos dito po sa Luzon, meron kaming eskwelahan dito sa Manila, sa Parañaque, yun po. Other houses, hindi po eskwelahan, other houses sa iba't ibang. Kumusta naman po ang vocation ninyo? Sa ngayon po, we are praying for more vocation. More at ang alam ko po, Sister, very important sa iyo ang araw na ito. August 9. Opo, kasi August 9 po, death anniversary ni Saint Candida Maria de Jesus. Siya yung aming
Mother Foundress. Uy, palakpakan natin si Mother Candida. Very good, sister. Napaka-timely naman ng ating pag-uusap. Ano po, sister? Yes po. At isama niyo po kami sa inyong mga panalangin lagi. Ano po, sister? Yes, sister, baka gusto niyo pong anyayahan ang ating mga taga-panood na pumunta at makipag-ugnayan sa inyo sa Nazareth School. Go ahead, sister. Siguro po marami ring mga estudyante namin, mga alumni na nanonood ngayon, and they must be very happy to see us and to hear from us this time po. Ngayon po, bigger family na kami sa Nazareth. We are a bigger family of Hijas de Jesus. Yes. Tapos, ang pangarap po ni Mother Candida, ang mensahe niya para sa aming lahat na isabuhay ito ay ang God is our Father and we are all brothers and sisters. Yun po. Maraming salamat po, sister. At mabuhay po. Marami rin po salamat. Yes, palakpakan natin, sister Gloria Amparo. Maraming salamat po. Mga bata, alam nyo, parang hindi ko maisip kung nagkataon o talaga namang sinadya ng Panginoon na Nazareth School kayo, di ba? At sa bayan ng Nazareth, nanggaling yung Holy House of Loreto. Yung bahay ng mag-anak na lumipad. Actually, ito po yung inspiration dun sa Flying House na isang television program ng araw na lumilipad yung bahay at kung saan-saan nagpupunta para magturo ng values. At ngayon tayo ay naririto sa Simbahan ng Loreto. Simbahan ng Panalangin, di ba? At ito nga, nasabi na ito ay bahay dalanginan. Correct? Tama yan? Mga bata, nasa na tayo? Tayo nasa ikaltong bahagi na ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ng ating santong banal. Ang pangalan ay Maria Francesca Cabrini. Itutuloy ko na ang aking kwento. Sa kanyang murang gulang, anong nais niya maging? Isang misyonero. Kaya nagpapaago siya anong mga bangka-bangkaan patungo sa karagatan. At dahil dito, parati siyang nagdarasal. At parati niyang kasama ang kanyang kapatid na babae na ang pangalan ay Rosa. Anong pangalan ng kapatid niyang babae? Rosa. Si Rosa ay naging isang guro. Nagtuturo siya sa mga paaralan doon sa St. Angelo, yung kanilang bayan. At paggabi, sabay-sabang nagdarasal. Tapos ang naging best example niya, sabi niya, paglaki ko, gusto ko rin maging kagaya ni ate, magtuturo, tsaka magdarasal. Yun ang kanyang gustong maging. Kayo ba, anong gusto niyo maging? Maging doktor, maging engineer, maging pulis, maging sundalo, maging teacher, maging singer. Lahat tayo may gusto. Anong gusto ni Maria Francesca Cabrini? Maging teacher. Pero hindi nawawala sa kanya yung kanyang missionary dream. Nung lumaki na siya, sabi niya, kailangan ko mag-aral na maging teacher. Kaya pumasok siya sa eskwelahan. Ang problema, sakitin. Payatot. Alam mo yun? Payatot. Payatot na. Uubo-ubo pa. Tawa-tawa ka dyan porque mataba ka. Kaya, ang nangyari, hindi siya feel ng iba mga teacher. So, ang sabi niya, paglaki ko, magiging isa akong magiging teacher. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-aral siya sa kumbento ng mga madre, sa Daughters of the Sacred Heart. Saan yung eskwela na yon? Daughters of the Sacred Heart. At ang sabi niya, ay, ang galing naman, kasama ko na yung mga madre, matutupad na rin yung pangarap ko na maging teacher at maging misyonero. Tapos, isang araw, sabi niya sa ate niya, ate, pwede ba akong pumasok sa kumbento? Ha? Nagulat yung ate. Ano? Papasok ka sa kumbento, anong gagawin mo doon? Kasi gusto ko rin maging madre. Anong maging madre? Mag-aral ka na lang mabuti. Mag-aral ka mabuti. Tumulong ka doon sa mga kapatid natin. Doon sa lupa, magsaka, magtanim. Madre ka pa dyan. Ang hindi alam ni Rosa,
nasaktan. Nasaktan si Francesca. Dahil idol niya yung ate niya, tapos yung ate niya ang hindi naintindihan na gusto niyang maging madre at maging misyonero at maging isa ring teacher. Sige na, tumulong ka na doon! Umiyak si Francesca. Kawawa naman namin. Ang gagawin ko. Ubo-ubo. Ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa obispo. Kinausap niya yung obispo at nagsabi rin siya. At may dumating sa kanilang isang Franciscan na pare. Naging excited siya. Father, pwede po ba akong pwede po ba akong maging ano? Pwede po ba? Hindi na to. Maging madre, anak, sabi nung, magpagaling ka na lang, ha? Sunod-sunod yun. Sa kaate niya, hindi pwede. Sa pare, hindi pwede. Kinausap niya yung madre doon sa Daughters of the Sacred Heart. Sister, pwede pa akong maging... Sabi ng madre, umuwi ko na lang sa inyo. Sunod-sunod, parang... Alam mo mga bata, ito yung maganda. Pagka sunod-sunod ang kabiguan, may magandang mangyayari sa buhay ni Francesca. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Tatandaan ninyo, pagka sunod-sunod niya, huwag kayong susuko dahil ito ang dinaanan ni Francesca Cabrini. Dahil kung sinabi niya sa atin niya, sinabi niya sa kanyang pare, sinabi niya sa madre, lahat hindi pwede. Ang ibig bang sabihin nun, hindi talaga pwede. Pangarap niya na maging police, teacher, singer, lahat may pangarap. Kung hindi mangyayari, ibig sabihin, wag na lang. Yung kaya ang naging isipan ni Francesca, mga bata, sa 3 kabanata ng aking kwento, abangan ang mga pagbabago sa buhay ni Mother Cabrini at kilala natin sa pangalang Maria Francesca Cabrini. Saan ang galing yung pangalang Savior? Yan ang ating sasagutin sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Samantala, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan namin sa inyo mga kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Payton, to always pray. Pray as a family because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint! Tapusin natin ang pagtatanghal sa pagninilay sa Ebanghelyo para sa linggo kasama ang ating panauhing pare. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Jude Solomon dito po sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto sa May Sampaloc, Manila. Ang ating pong Ebanghelyo ayon kay San Mateo, matutunghayan po natin sa araw na ito ay ang paglalakad ni Jesus sa tubig. Nang makita siya ng mga alagad, sila'y natakot. Ngunit sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. At si Pedro, tila hinamon ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung kayo iyan, ako ay utusan ninyo na lumapit sa inyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, lumapit ka. Habang lumalapit at naglalakad si Pedro, ay napansin niya na lumalakas ang ihip ng hangin at siya'y unti-unting lumubog. Kaya't humingi siya ng saklolo kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. At siya'y tinulungan ni Jesus. At sa pagtulong, sinabi sa kanya, napakaliit ng iyong pananalig.
Bakit unti-unting lumubog si Pedro? Yun ay sapagkat inilihis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Ang kanyang tiningnan ay ang lakas ng alon. Ang kanyang tiningnan at pinansin ay ang lakas ng ihip ng hangin. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo din sa ating buhay ay may mga unos at bagyo na dumarating na kung minsan ay inilulubog tayo. Pero tayo ay inaanyayahan ng ating Ebanghelyo, inaanyayahan ng Panginoon na sana huwag nating alisin ang ating paningin kay Jesus. Sapagkat kung tayo ay maaalis ang ating paningin sa Kanya, tayo din ay lulubog tulad ni Pedro. Sana lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang dumating sa ating buhay, ito man ay maganda o hindi, sana'y naroon lagi ang pagtutok sa Kanya. Sabi nga, focus on the Lord. Concentrate on the Lord. Sapagkat kung hindi, tayo maaaring lumubog at mapariwara sa ating mga gawain. Mga kapatid, mga kaibigan, tutumutok tayo kay Jesus. Tingnan natin at huwag nating alisin ang ating paningin sa Kanya. Muli po, ako po si Father June Solomon ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Prophet, bold in proclaiming the truth, steadfast and unwavering in bringing God's love and hope. A prophet among us is rare, like stone mined from the deep, but God has blessed us and favored us with a prophet in our midst. Through 2 peaceful revolts, our pastor has led us safely, holding our hands firmly as we walk through the dark valley. We have a prophet in our midst, a pastor and friend among us, a patriarch and brother with us, a priest and pastor, cardinal, I miss it. He is a courageous prophet, bold in proclaiming the truth, steadfast and unwavering in bringing God's love and hope. A prophet among us is rare, like stone mined from the deep, but God has blessed us and favored us with a prophet in our
Sa mga libro na babasa ang maraming kaalaman, ang maging Katolikong Pinoy ay pagkakaroon ng sapin-saping impluensya na nasasalabin sa kultura at kaugalian. At ang pinakamatingkad na impluensya ay ang malalim at malawak na pagmamahal sa Inang Birhen, paggalang kay Jesus at pag-aaruga sa pamilya. Bakit? Bakit kamo? Dahil ang Pinoy ay makapamilya at mapagmahal sa magulang. Kaya ginagalang nila at minamahal ang ina ng anak ng Diyos. Dahil ang Pinoy ay may ambisyon at nakikilala nila si Maria bilang katuparan ng tanging adhikain sa dulo ng panahon at ang halaga kung susundan at gagayahin ang kanyang pamumuhay. Sabay nito, alalahanin natin ang bilin ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, lalo na sa panahon kung kailang salat ng huwaran ang kabataan at pamilya. All together now, the family that prays together, stays together. A word of prayer is a world of peace. Ito po ang inyong lingkod, Father Eric Santos. Pagdasal po natin ang mga kapatid nating may sakit, lalo na yung mga kasama natin ngayon sa palatuntunan ito at nanonood. Ama mapagmahal, gawaran mo ng pagbabasbas at kagalingan ng mga kapatid naming may sakit. At sila ay inyong hingahan, palakasin at pagalingin. Hinihingi namin na mapasa kanila ang lahat ng biyayang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. At sa inyong lahat, may the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saya? You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together.